Hello, magandang gabi walking listeners. Welcome back sa I Walk You Listen. Episode 46 na tayo. Samahan niyo ulit akong maglakad ngayong gabi habang nag-e-explore tayo sa tahimik na kalsada ng syudad. Habang binabagtas natin tong maliwanag na kalye, may isa na naman akong Reddit story na talagang nakakapang-init ng ulo at gusto kong i-share sa inyo. Ang pamagat ng kwento natin ngayong gabi ay ibinunyag ng kapatid ko ang sikreto ko para mapahiya ako. Pero mali ang taong kinampihan niya. Guys, seryoso, gulat na gulat pa rin ako hanggang ngayon habang binabasa to kanina. Akala ko sa mga teleserye lang nangyayari yung ganitong antas ng traiduran, pero low-key nandito pala sa totoong buhay ang totoong villain. E-set up natin ang eksena. Si OP, simple lang ang buhay at matagal nang nagwo-work ng tahimik para makapag-ipon. May kapatid siya, let's call her Vince, na kilalang kilala sa pamilya nila na mahilig sa atensyon at feeling laging nasa spotlight. Matagal nang may tinatagong maliit na sideline si OP sa digital marketing. Isang bagay na hindi niya ginagawang maingay kasi ayaw niya ng drama. Pero nalaman to ng kapatid niya noong naiwan ang laptop ni OP na nakabukas. Instead na suportahan, nakakita si Vince ng pagkakataon para ibagsak si OP. Plano pala ni Vince na gamitin ang impormasyong to sa darating na clan reunion para lumabas na madaya at hindi patas si OP sa pamilya nila. Nung gabi ng reunion, habang masaya ang lahat sa hapagkainan, biglang tumayo si Vince. Akala ng lahat magbibigay lang ng toast, pero bigla siyang naglabas ng mga piniprint na screenshots. Buong pagmamalaki niyang isiniwalat sa harap ng mga magulang nila at ni Tito Bernard, ang pinakamayamang kamag-anak nila na siyang nagpaupo sa kanila doon, na si OP daw ay may tinatagong negosyo na kumikita ng malaki gamit ang oras ng trabaho. Gusto siyang ipahiya ni Vince. Gustong ipakita na manipulative at hindi mapagkakatiwalaan si OP. Tumahimik ang buong mesa. Naghihintay si Vince na magalit ang pamilya at kumpirmahin ang ginawa niyang pagpapahiya, pero hindi yun ang nangyari. Tumingin si Tito Bernard kay Vince, pagkatapos ay kay OP at biglang napangiti. Si Tito Bernard pala ang secret investor at silent client ng ginagawang sideline ni OP. Matagal na nilang business partner ang isa't isa ng buong legal at maayos. Nagbago ang mukha ni Vince mula sa pagiging proud papuntang sobrang pahiya nang sabihin ni Tito Bernard sa harap ng lahat na si OP ang pinakamatapat at masipag na taong nakatrabaho niya, at doon mismo sa hapagkainan ay formal niyang inalok si OP na maging ganap na business partner para sa panibagong malaking kumpanya. Si Vince? Lumabas na inggitero, chismoso at nawalan ng tiwala mula sa buong pamilya. Karma served hot and fresh. Sa huli, nakakuha ng justice si OP habang si Vince naman ay napilitang mag-sorry at dumaan sa matinding reality check matapos siyang palayasin sa hapagkainan ng sarili nilang mga magulang dahil sa ginawa niyang panlalaglag. Minsan talaga, pag masama ang intensyon mo sa kapwa, ikaw rin ang kakain ng sarili mong inggit. Sa tingin nyo, walking listeners, karapat-dapat lang ba ang nangyari sa kapatid ni OP? O masyadong brutal ang naging ganti ng tadhana? E-comment nyo ang saloobin nyo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at follow para sa susunod nating lakad. Ingat kayo sa pag-uwi.